Praise God, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay tumayo na. At ating po simulan ng pagsamba ang ating mga araw. Hallelujah. Kayo po may nagagalak na tayo po ay nakatayo sa harapan ng Panginoon ngayon. Amen. Amen. Sige po. Kung kayo po ay nagagalak, alam ko pong mag-radiate yan, magre-reflect sa love din natin sa katabi natin. Kaya pakipalatingan po natin sila. Yan. Good morning mga kapatid. Isang magandang araw na bigay ng Panginoon. Amen. Basahin ko lamang po ang ating verse na matatagpuan sa 1 John 4:7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Maganda po sinabi sa English, ano? Dear friends, let us love one another, for love comes from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. So mga kapatid, before we begin our worship today, kailangan ma-remind tayo na sobrang simple lang po na verse na ito, na sinabi ng Panginoon na ang pagmamahal ay mula sa Kanya. Nagmamahal tayo dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Nag-worship tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon bilang response sa kabutihan niya sa ating mga buhay. Amen po ba? So, as we start today mga kapatid, eliminate muna natin lahat ng distraction sa utak natin, ano man yung iniisip natin, and hayaan natin na mag-flow lang ang ating spirit kasama ang presensya ng ating Panginoon. Amen po. Pwede po ba natin gawin yun? Sige po, gawin natin yun as we offer our praises to our Lord. Sige po, sabihin natin lahat ng pagsamba natin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Salamat po, Lord God, sa kabutihan mo at sa banal mong presensya, Lord God, na naririto at nauna na sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O come, Holy Spirit. Hallelujah. Malaya kang gumalaw. Malaya kang kumilos sa puso ng bawat isa. Hallelujah. Ipakita mo ang kapangyarihan mo na kumikilos. Hallelujah. Purihin ka at walang makapapantay sa kadakilaan mo. Sige po, sabihin natin sa Panginoon. Hallelujah. Gustong marinig ng Panginoon ang ating pagsamba sa Kanya, ating pasasalamat. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Salamat, Lord, sa pagmamahalin mo, Lord God, na hindi namin masusukat kahit na kailan. At salamat sa magandang umaga, bagong pagkakataon, Panginoon, na masilayan ka at maranasan ka. Hallelujah. Purihin ka at dakilain ka sa iyo po ang pinakamataas na pagpulit. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Hallelujah! Sige mo, simulan natin ang pagsamba ang ating araw sa linggong ito. Hallelujah! O makapangyarihang Diyos! Sasapit ang magandang umaga.
ba, Panginoon, dahil sa kadakilaan mo at dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, kaya kami narito. Hallelujah. Patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin minumalahan. Okay, ganda ng pag-ibig mo, Lord God. Kung maiintindihan lamang namin, Panginoon, kung gaano ka kabuti, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ngunit hindi ka lumaban. Magkaglaman ang isip mo, lubos na kaligtasan mo. Ibinigay ang buhay mo para sa
at tagapagligtas. Ako'y namamahal sa iyong kabutihan. Pagkasan mo sa iyong likuran ang aming sakit
Kunin po ang Panginoon sa umaga po ito. Hindi po ako si Carissa. Meron po tayong makikita sa Bible na story po ng mayaman at ng mahirap. Ito yung makikita po natin sa Mark chapter 12, verse 41 to 42. Ang sabi po gano'n, nakita ng Panginoon yung bawat nagkakaloob sa templo. Nakita niya kung paano magbigay yung mayayaman. At may isang pulubi doon na byuda na mahirap na nagkaloob ng kanya pong pagpapala buhat sa Panginoon. Nakita niya ito na dalawang kusing yung pinagkaloob po ng byudang ito na mahirap. Kung mapapansin po natin, bakit mas napukaw ang Panginoon doon sa babaeng mahirap na ito? So, ang daming mayayaman na nagbigay, pero doon siya na sentro sa babaeng pulubi na mahirap. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang ginawa po na mahirap na ito na pulubi, nagbigay siya mula sa kanyang puso. At sa kanyang pagbibigay, hindi niya tinignan yung kanya pong kahihinatnan ng kanya pong pagkakalob na yon. Na maaaring yun na lang ang natitira sa kanya pong kabuhayan, sa kanya kabubuhay. Pero ang ginawa pa rin niya, binigay niya yung the best para sa Panginoon. Kita nyo, mas maraming mayayaman na nagkaloob, pero hindi tinignan niya ng Panginoon, mas tinignan niya yung babaeng pulubi na ito, na byuda, na nagkaloob ng dalawang kusing. Siguro sa panahon na kung nabubuhay pa yung byuda ito, siguro ang yaman niya. Pero tinawag pa ng Panginoon yung kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga alagad. Tinuro niya yung babaeng ito na mahirap. Ano kaya ibig sabihin ng Panginoon doon? Gayahin natin ito. Magbigay tayo sa Panginoon ng the best na pagpapala para sa Kanya. Upang sa gayon, tumanggap din po tayo ng the best na pagpapala buhat sa Panginoon. Amen po ba? Sige po tayo po lahat ay yung tumigit, tayo manalangin. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa umaga po ito, sa bawat isa na magkakaloob, Panginoon. Nawa, Lord, alam namin na hindi ka nakatingin sa laki o dami ng aming kaloob, kundi ka, O Diyos, ay nakatingin sa puso ng bawat sa amin pong pagkakaloob na ito, God. Ang dalangin, Panginoon, na lahat ng ito, O Diyos, ay magamit para po sa pagpapalaganap ng buhay at makapangyarihan salita, Panginoon. Maabot, Panginoon, ang mga tao, Lord, na nangailangan ng kaligtasan na nagbumula po sa iyo. Salamat, Lord, na maraming dalahin ko po. Bayan mo, Lord, na bawat isa na magkakaloob, magkaroon ng kagalakan. Kasiyahan din naman, Panginoon, sa kanila pong pagbibigay sa umaga pong ito. Salamat po, pinupuri ka namin tinatakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po. Handa na po ba tayong makinig sa salita ng Panginoon? Amen po. Handa na po ba tayo? Kasi yung topic, bakit kaputin na ulit na tinatanong bakit handa na kayo? Kasi
nung ginagawa ko po yung message na to, parang, Lord, parang ako yung hindi po handa. Parang hindi po ako ready para sabihin itong mga salita mong ito sa aking mga kapatid. Nung pinapagawa po sa akin, kasi po meron pong binigay na team si Pastor po sa amin. At pinapapili po niya kami kung ano po yung topic na pipiliin namin sa yung Before the Calvary po yung topic po natin. So napunta po sa akin is Stories Before the Calvary, Jesus in Heated Debates with Religious Leaders. So para po sa akin, nung sinabi ni Lord na ito yung topic na piliin mo, anak, parang kinabahan na ako. Kasi unang-unang i-rebuke dyan ni Lord, hindi naman po kayo, kundi ako. Nung ginagawa ko po ang mensahe po na ito, una pong kinulit ni Lord, ako muna tinamaan, ako muna nasaktan, ako muna nasugatan. But there is healing nung ginagawa ko po yung message na ito ng Panginoon. And I know, sa umaga pong ito, God will heal something in us today. God will heal the church again. Kaya nga po, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Mateo 23, verse 23 to 28. Sabi sa kanyang salita, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga. Ngunit kinakalitaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ng ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinapaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sige po, tayo po ay minsan manalangin sa Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah! Kailangan namin, Panginoon, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu upang ang kaunawaan namin ay magkaroon ng kalawakan, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng bukas na kaisipan sa pagtanggap ng iyong mga salita. Tunay nga na hindi namin kaya, Panginoon. Hindi namin kayang magtagos sa iyo, Panginoon. Hindi namin kayang maglihim sa iyo, Panginoon. Kaya kung ano man yung mga bagay, Panginoon, na nais mong i-expose sa amin sa umagang ito, expose it, O God. Iyon ang panalangin namin sa iyo, Panginoon. Correct us, Panginoon, sa mga bagay na dapat itama sa aming mga buhay. At dalangin ko, Panginoon, sa paghahayag ko ng iyong mga salita, samahan mo ko, Panginoon. Bigyan mo ng kapangyarihan ng mga salita mong ito na bumago sa buhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat sa iyong presensya sa umagang ito. Salamat na higit pa rin dakila ang pag-ibig mo para sa amin. Salamat na inaabot mo kami sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin. Salamat sapagkat tinutugid mo kami, kinakalinga mo kami, iniingatan mo kami, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na aming tatanggapin sa umagang ito. Muli, sa iyo namin inaalay ang pinakamataas na papuri, pagdakilat, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na po. So alam niyo po, nung nakaraan po, dumaan po ako sa isang pagsubok. Yan. Na-hospital po kasi ako. Gawa po nung una, nagkaroon po ako ng diarrhea. Nung una. So, hindi ko po malaman saan nanggaling yung diarrhea ko. Hindi ko po malaman kung bakit bigla na parang normal naman yung kain ko, mga ganyan. Grabe po talaga yung diarrhea ko. So, nung araw po na yon, after no, nag-lunch ako bago ako mag-take ng Ersiflora. Yun po yung gamot, yung probiotics. Ngayon, nung pagkakain ko po at pagkainom ko nun, namaga naman yung buong
naman ako ngayon makahinga. So ngayon, na-emergency po ako at na-hospital. In the end, gumaling naman po ako at okay na po ako ngayon. Ibig ko pong sabihin, sabi ko, Lord, sobrang bigat ba? Sobrang bigat ba nung dadalhin kong salita mo sa darating na linggo para ganito yung maramdaman ko? Kasi tuwing sumasakit po yung tiyan, parang minsan, most of the time talaga, pag sumasakit yung tiyan ko ng unusual, yung hindi normal, na pagsakit ng tiyan sa wala namang pinanggalingan, ibig sabihin may dinidil si Lord, or minsan, may deliverance na nangyayari sa akin bago ko maipahayag yung kanyang salita. At tunay nga, na yun talaga, yung dahilan kung bakit yun nangyari. And, alam niyo po, na-amaze ako kay Lord, kasi tinanggal muna niya yung mga bagay na kailangang malinis sa akin. Hindi ko yung tinatake as physically lang, kundi spiritually. Yung mga bagay na dapat maalis sa akin para maipahayag ko ang salita niya sa umaga pong ito. At purihin ang Panginoon sa bagay po na yon. Kanina naman, may nangyari na naman. Closed doors daw. Hindi daw mabuksan. Nagtataka sila. Bakit ang pintuan ay nakasarado sa loob? Kaya po nagkaroon tayo ng delayed issues. Kaya din po na-late tayo. Kasi hindi sila makapasok sa pintuan. So, magtataka po kayo, kasi ito, nilalak lang po namin sa labas. Bakit siya nakalak sa loob? And I wanted to relate sa akin pong ituturo sa umaga pong ito. Alam niyo po yung closed doors po na yan. Ganyan tayo. We are inside the church. We are the church. And we are locking Jesus outside. Kinukulong natin ang ating sarili. Ayaw natin papasukin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Bakit? Kinukulong natin ang sarili natin sa reliyon. Kinukulong natin ang sarili natin sa mga paniniwala natin, nakasanayan na natin, nakatandaan na natin. Pero si Lord, katok siya ng katok. Papasukin mo ko. Papasukin mo ko sa buhay mo. Para maunawaan mo kung ano yung mga pinaniniwalaan mo na yan. Para mas maunawaan mong salita ko, mas maintindihan mo kung gaano kita kamahal, kung bakit ako naparito, kung bakit ko inalay ang buhay ko para sa iyo. That's Jesus. Yun po ang Panginoong Hesus. Pinapakita lang siguro sa atin sa umagang ito. Dapat buksan na natin, ihanda na natin buksan ang ating puso sa Panginoong Hesus. Maybe sasabihin natin, bukas naman eh. Really? Pero may mga beliefs tayo na ayaw natin bitawan. Kasi nakasanayan na natin, nakatandaan na natin. May tanong po ako sa bawat isa po sa atin ngayon. Kung pupunta po ang Panginoong Hesus sa atin pong church, sa sambahan po natin ngayon, meron pa rin kaya tayong same issues, katulad ng mga Pariseo po na to. Makukompronta pa rin kaya niya tayo sa parehas na pag-uugali? Meron pa rin kaya tayo ng same pride? Meron pa rin kaya tayo ng same religious performance? Dahil kung babasahin naman po natin ang maigi yung mabuting balita, mapapansin po natin kung paano talaga si Lord. Alam niyo po sa mabuting balita, si Jesus gentle siya. Gentle siya sa broken. Si Jesus compassionate siya sa sinners. Mapagpasensya siya sa mga doubters. Yan po ang Panginoong Hesus. Pero pagdating po sa mga religious pride ng mga Pariseo, matapang talaga ang Panginoong Hesus. Diretso talaga siya. Confrontational talaga siya. Why? Because many religious leaders valued religion more than relationship. Again, many religious leaders valued religion more than relationship. Kaya nga po ang paksa po natin, o ang title po natin sa umaga pong ito, Protecting Religion, Losing Relationship. At nakakalungkot sapagkat ganyan pa rin po ang nangyayari po sa atin. Mas pinapahalagahan pa natin ang relihiyon kaysa relasyon. Mas mahalaga yung sistema kaysa sa tagapagligtas. Mas mahalaga yung tradisyon kaysa sa katotohanan. Mas mahalaga yung imahe natin kaysa yung intimacy natin sa Panginoon. Alam niyo po ang problema kasi sa atin? We protect religion so much that even God can break through it. Masyado natin pinoprotektahan yung relihiyon na meron tayo, paniniwala na meron tayo, na kahit ang Panginoon hindi na makapasok sa ating pong buhay. Sometimes the very thing that was supposed to bring us closer to God becomes the thing that blocks Him. Yung mga bagay na dapat nakakapagpalapit sa atin sa Kanya ay yung same din na bagay na nakakapaghiwalay sa atin sa Kanya.
Religion is not bad, mga kapatid. It's our belief. Church traditions are not bad. Spiritual disciplines are not bad because it is necessary, mga kapatid. But when religion becomes more important than relationship, something dangerous happens. Instead of bringing people closer to God, kesa mas mapalapit ang tao sa Panginoon, mas napapalayo ang tao sa Panginoon. At ito po yung mismong problema noong panahon po ng Panginoong Hesukristo. Yung mga taong kumontra po sa Kanya, hindi naman po mga unbelievers. Di ba? Sino ba kumontra sa Kanya? Mga Pariseo, mga kilalang religious leaders ang kumontra sa Kanya, mga kilalang, sabihin natin sa panahon ngayon, mga kilalang Kristiyano. Kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, hindi naman atheist ang kontrabida. Ang kontrabida ay yung mga relihiyoso. They were religious leaders or people. They knew the scriptures, they knew the traditions, they followed the rules, lahat na sinusunod nila. Talagang nasusunod nila bawat pista. But they missed. Alam mo yung na-miss nila? Yung puso ng Diyos. Nakumpleto nila ang pista sa buong isang taon. Nasunod nila ang bawat rules sa Biblia noong mga panahon po ngayon. Pero hindi nila nakilala ang kanilang tagapagligtas. Kayo po ba? Tayo po ba? Kilala ba natin ang ating tagapagligtas? Sabihin natin, oh, si Jesus. Pero hindi natatapos doon. Do you know how compassionate, how loving, how gracious, how merciful He is? Alam ba natin yun? Alam ba natin na hindi naghahanap ng perpekto ang Diyos? Hindi natin alam yun. Kapag hindi natin iningatan ang sarili po nating relasyon sa Diyos, ganyan pa rin po ang mangyayari sa atin ngayon. Titingnan po natin sa umaga po ito, yung sitwasyon po ng church po. Titingnan po natin yung sitwasyon ng ating spiritual na buhay, ng pagiging religious person o ng mga Pariseo noon. And we will relate it po sa kung ano pa rin ang nangyayari po sa ngayon. So, una po dyan, the danger of religious hypocrisy. Pagiging hipokrito. Ang danger ng pagiging hipokrito. Basahin po natin sa Mateo 23:27. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tingnan sa labas. Pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Maganda sa loob, pero patay sa loob. Ay maganda sa labas, pero patay sa loob. Ito ang problema po kapag ang relihiyon ang pinapahalagahan natin kesa yung relasyon. We focus so much on appearance. Anong itsura natin? Ano tayo pag nag-present tayo? Todo ang pag-aayos natin. Todo ang presentasyon natin. But we ignore the heart. We are the good pretender. Eka nga. Alam mo, we good pretender. Magaling magkunwari, mapagkunwari, mga hipokrito. We are the good pretender, mga kapatid. Kaya nga, alam niyo nakakalungkot, nakakatawang isipin po na kung siguro ang mga Kristiyano ay magiging artista, may award tayo palagi. Bakit? Kasi minsan, pinapractice natin yung pag-aartista sa buhay natin. Iba kasi tayo sa loob ng church at iba din tayo sa labas ng church. We are the good pretenders. We are the artists of this ng mga relihiyon. So, kung sino yung magaling mag-artista na relihiyon, pipiliin ko ang relihiyon na to. At nakakalungkot po yun, na aminin sa ating sarili. And right now, God is correcting something within us. Kailangan lulukin natin to, tanggapin natin, para nang sa gayon, makorek po tayo. We attend every service. Kompleto yan. Midweek, dawn, Sunday service, at iba pang mga gawain, Bible study. Alam natin yung lyrics sa bawat kanta. Ang dami po natin alam na kabisado na Bible verse. Pero pagdating sa labas, we treat people harshly. Hindi magaganda ang mga lumalabas sa ating bibig. Nakakapanakit tayo ng kapwa physically, emotionally. Nagchichismisan tayo ng walang kabuluhan, nanghuhusga tayo, ayaw natin magpatawad, grabe tayo kung gumawa ng mga kasalanan, nandadaya, nagsisinungaling at iba pa. Anong sabi ng Panginoong Hesus sa mga ganitong klaseng pamumuhay? Mababasa po natin sa Marcos 7 verse 6. Sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo na mga pakitang tao.
Ayon sa isinulat niya, sinabi ng Diyos na iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang puso. Mga pakitang tao. So, posible pala na active tayo sa ministry. Pero hindi active yung pag-surrender natin sa Panginoon. Nakikinig, nagbabasa tayo, nagte-take notes ang iba po sa atin ang salita niya every Sunday, pero malayo pa rin ang puso sa Diyos. Alam niyo po, pag tayo po ay ritually spiritual, ewan ko po kung nailagay ko po dyan, ritually spiritual, we take and use the word out of context. Pero kapag tayo relationally spiritual, we don't weaponize the word, we embody the word. Ibig sabihin, the word is a weapon against the enemy, hindi po sa ating kaaway. Gets nyo? Against the enemy na hindi natin nakikita, pero hindi sa kaaway natin physically. What I mean is, baka kasi iniisip nyo, enemy ko po ito eh. So, i-weaponize ko sa kanya yung word. No. The real enemy is the sin and not the sinner. Again, ang tunay na kaaway ay ang kasalanan, hindi yung makasalanan. Kaya hindi pwede nating tirahin ang kapatid natin ng mga salita ng Diyos para lang kuntsahin siya, para lang i-condemn siya sa mga kasalanan niya. Kailangan yung salita na yon makapagpabago ng buhay ng tao. Hindi mas makapaglubog sa kanya sa kasalanan. Hindi pwedeng gagawin nating weapon ng kanyang salita kapag hindi sang-ayon sa atin yung belief o stand ng ating kapwa. Ayaw ni Lord ng ritual spiritual lang po tayo. Gusto niya, relationally spiritual po tayo. Ibig sabihin, kaya tayo spiritual dahil sa relasyon natin sa Kanya at hindi dahil nakasanayan natin sa loob ng church. God is not impressed with our religious performance. He examines our hearts. Hindi siya namamangha sa mga pinagagawa natin dito sa harap o sa loob ng church. Ang gusto niya ay ang ating puso. God is after our hearts. The Pharisees knew the scriptures. Kabisado nila, siguro kung sa panahon ngayon, kahit paikot-ikutin mo man sila, kahit tanungin mo man sila, kahit anong tanong mo sa Bible, masasagot talaga nila. They never missed a scripture, but sadly, they missed the Messiah. They remembered every word, but did they understand it? Tayo. Natatandaan natin ang mga Bible verse. Pero, ganap ba natin nauunawaan? So, ang tanong ko sa ating mga kapatid ngayon, are we just full of knowledge and we lack wisdom? Alam natin yung facts, pero alam ba natin how to apply that knowledge that we have? Alam ba natin kung paano natin apply sa buhay natin yung mga nabasa nating salita ng Panginoon? Hindi natatapos sa alam mo lang. Alam lang natin, kailangan nagagawa natin sa ating pamumuhay. Alam natin ang katotohanan na mahal tayo ni Kristo from John 3:16. But do we apply that love? Can that love be seen in us? Alam mo ang John 3:16. Alam mo ang pag-ibig ng Diyos. Pero nakikita ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? We can fool the crowd, mga kapatid, but we cannot fool Christ. Gagawin po natin practical. Kasi minsan, hindi natin napapansin na mas pinapahalagan na natin ang relihiyon kaysa relasyon. Hindi lang ito yung problema ng Pariseo po noon. Ngayon din po, nangyayari pa rin po yan. Kaya bibigyan ko po ng 5 example lang. Maiksi lang po ito. Real life examples of protecting religion over relationship with God. Una, protecting rules but ignoring people. Minsan, sobrang higpit natin sa rules. Pero nawawala yung compassion o yung pagmamalasakit natin sa kapwa. Hindi na natin inuunawa saan sila nanggagaling. Ano yung mga pinagdaanan nila, bakit nagkaganon sila. Hindi natin inaabot ang mga kapatid natin. Ganito po ang nangyari noong pinuna si Jesus dahil sa pagpapagaling po niya ng Sabat. Basahin po natin sa Marcos 3 verse 4-5. Pagkatapos tinanong niya ang mga Pariseo, alin ba ang pinapahintulot ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Pero hindi sila sumagot. Galit silang tiningnan ni Jesus, pero nalungkot din siya sa katigasan ng kanilang mga puso. Pansin niyo, nalungkot ang Panginoon. Kasi gano'n ang sitwasyon ng kanilang puso. Pinotektahan po nila yung relihiyon nila, yung rule nila. Pero na-miss nila na nasa harapan nila ang tagapagligtas.
Mesiyas, ang puso ng Diyos nasa harapan nila. And nangyayari po yan ngayon. We protect so much yung mga belief, studs, and rules natin. Namimiss natin kung gaano ka mapagmahal ng Panginoon. When religion becomes more important than relationship, we start defending rules instead of loving people. Mas pinoprotektahan na natin ang mga paniniwala kaysa mahalin natin ang mga tao. Pangalawa po, yung perfect church attendance but no love. May mga tao na never absent sa church, alam lahat ng kanta, alam lahat ng Bible verse, pero pagdating sa pakikitungo sa tao, pinagchichismisan, hinuhusgahan, ayaw magpatawad. Pero ano pong sabi sa salita niya? Unang Juan 4 verse 20, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? So we cannot separate loving God from loving people. Again, we cannot separate loving God from loving people. Hindi magkaibang bagay yun. Kailangan kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang kapwa natin. Religion says, attend church. Pero nasabi ng, anong gusto ng Panginoon? Love people. Yun ang relasyon sa Panginoon. Pangatlo, practicing religion but forgetting what is right. Complete sa religious activities, nagpa-fasting pa tayo, nagbibigay ng tithes, offering, donation, lahat na checka na natin dyan. Pero walang katarungan naman ang mga ginagawa natin. Sa Isaiah 1 verse 13, mababasa po natin, sabi po dito, huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso, nababangot na ako sa inyong pagtitipon, kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. In short, ang sinasabi ni Lord po sa atin, we are doing the rituals, but we are missing the heart of God. Ang dami nating tradisyon, pero wala din ang puso ng Panginoon. And number 4, protecting traditions more than the truth. Minsan sinasabi po natin, ganito na kasi yung nakasanayan. Ito na yung nakalakhan eh. Wow, inborn yan. Inborn. Pero hindi natin tinatanong kung, alin ba to kay Lord? Alin ba to sa Diyos? Ito, mahirap po itong marinig. Pero ito po yung katotohanan, mga kapatid. Sa Marcos 7 verse 8, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang tradisyon ng mga tao. Iniwan talaga natin ang Diyos. Tradition became more important than obedience. May ibang pinapagawa si Lord pero hindi mabitawan yung tradisyon. Paano kung sinabi na ni Lord, ngayong araw, wala kayong gagawin kundi magpuri at umawit lang? Ay, hindi talaga tayo papayag nun. Kasi kailangan kompleto, may prayer, may preaching, may tithes and offering. Kaya minsan hindi makapag-flow because of the system. Minsan gusto ni Lord mag-flow through His Word. Pero marami sa atin, inaabangan natin yung oras. Dapat pagtungtong ng 9:45 o ng 10, umaawit na tayo. Mas nagbabantay tayo sa oras kaysa sa flow, sa presensya ng Diyos. And number 5, condemning sinners. Ito mabigat. Condemning sinners instead of restoring them. Religion lagi po niya sinasabi, lumayo ka sa makasalanan. Lumayo ka dyan. Iwasan mo yan. Makasalanan yan. Huwag kang lumapit dyan. Pero ano pong ginawa ng Panginoon Jesus? He did the opposite. Remember, we are called to be Christ-like. Christ-like. Ano mo sabi sa Lucas 5 verse 31 to 32? Sumagot si Jesus sa kanila, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. The religious leaders protected their image. Yung mga Pariseo, iningatan nila kanilang imahe. Pero ang ginawa ng Panginoon Jesus, inabot niya yung mga taong iniwan ng Pariseo, ng mga Pariseo ito dahil sa kanilang paniniwala. Kinwestiyon siya sa pagpili ng mga disipulo niya. At ganyan pa rin po tayo ngayon. Lumayo ka dyan! Kapatid, magkasama dyan makasalanan yan! Makakasira ng reputasyon mo yan.
Di ba mga kapatid? Alam niyo po, isa po talagang sa ina-share po sa akin na trait ni Bishop noon. Nabubuhay pa siya. Meron kasi mga kaibigan na sila ay, syempre part po sila ng mga LGBTQ, mga part po sila ng mga nasasabi natin hindi talaga matutuwid ng mga tao. Kung base po natin talaga sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero alam niyo, sabi ni Mama, huwag mo silang iiwan, anak. Dahil baka ikaw ang kailangan nila na magdadala ng liwanag sa buhay nila. And yun din ang sasabihin ko po sa inyo mga kapatid. Kapag may mga lumalapit sa inyong marunong tao makasalanan, huwag niyo silang layuan. Baka kayo ang kailangan nila para tulungan silang makalapit sa Panginoon. Jesus ate with the tax collectors, mga kapatid. Jesus talked to the sinners. Jesus welcomed the broken. And religious leaders questioned Him for it. Pero tandaan po natin ito. Jesus came for the broken. Jesus came for us, the sinners. Jesus came for that manginginom. Jesus came for that mangangalunya. Jesus came for that sinungaling. Jesus came for that madumi. Dumating ang Diyos para sa mga taong yun at tayo yun. Oops! Parang hirap naman dunogin na dumating ang Panginoong Hesus para sa kanila. Yun ang sinasabi ng ego natin. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, naparito ang Panginoong Hesus para sa mga makasalanan. Jesus came for them, for us mga kapatid. We are once like them. Some of us are still like them in secret. Are still like them in secret. Kaya we are in no place, wala tayo sa lugar para kondemnahin ang sino man. Rebuke is better than secret love eh. At tama naman yun, mga kapatid. But don't take it out of the context. Yung kaya kita pinagsasabihan kasi mali yan, mapupunta ka sa impyerno. Tama ba yun? Tama yung context, tama. Pero we are taking it out of the context. Ibig sabihin, desisyon ba tayo doon? Tayo bang makapagsasabi na mapupunta sila sa impyerno? Tayo ba talaga magsasabi nun, ay may tama naman. Pero mas nauna talagang malaman nila yon kaysa yung malaman nilang kaya silang patawarin, linisin at baguhin ng Panginoon. Mas nauna nilang nalaman na mapupunta sila sa impyerno kaysa malaman nilang mahal sila ng Diyos. And that's the problem. Yun ang problema sa panahon ngayon. Ang dali para sa atin magbitaw ng masasakit na salita na para pang hindi natin naranasan patawarin at mahalin ng Panginoon. At nakakalungkot mga kapatid. So when we rebuke with love, rebuke them in private, show compassion, show grace. Minsan kasi pinoprotektahan natin yung reputasyon, pero nawawala yung relasyon natin sa Diyos. Kaya naman sometimes it was so easy for us to say, ikaw ganito ka, ikaw dapat ganito ka. That we forget that we are once in their shoes. At noong mga time na yun, ano lang yung gusto natin? Noong mga nasa kalagayan nila tayo, gusto lang natin maunawaan tayo. Gusto lang natin makilala ang Panginoong Hesus. Gusto lang natin mapatawad tayo. Gusto lang natin malinis din tayo. Yun lang yung gusto natin. So the same love na nakuha natin sa Panginoon ay dapat the same love na ibinabahagi po natin sa mga taong ito. They are no different than us, mga kapatid. And that brings us back to the story when the religious leaders brought a sinful woman to Jesus. Grace B. Grace stops the stones. John 8 verse 7. They continued to question him. So he stood up and replied, whoever hasn't sinned should throw the first stone. Kung sino daw ang hindi nakasala unang bumato. Yung relihiyon, nakahanda yan na bumato, pupulot na yan ang bato. Diba yan? Sino ba ang pupulot na dito ng bato? Kasi kung nasa time na yon, napadaan kayo doon. O, batuin niyo to, nakangalon niya to. Sino kaya sa atin pupulot ng bato? Pero ang Panginoong Hesus, ready na siyang ibigay at ibato doon sa babae yung habag, pagpapatawad, pag-ibig niya. Yun ang nire-ready ng Panginoon nung pumunta siya doon. Hindi siya nag-ready ng dagdag na bato. Nag-ready siya ng habag, awa, at pag-ibig. John 8 verse 11, Jesus said, neither do I condemn you. Go and from now on, don't sin anymore. From now on, don't sin anymore. Grace restores, mga kapatid, but it also calls for transformation. Ang sabi ba ni Lord, sabi ba niya, sige, hindi kita husgahan, kaya sige, pagpatuloy mo na yung kasalanan na yan. Hindi
Hindi naman, di ba? Ang sabi niya, ngayon, tanggapin mo yung kaligtasan, kapatawaran, huwag ka nang magkasala pa muli. Ibig sabihin, God led the woman to repentance. Dapat ganun rin po tayo. Both can transform people, mga kapatid. Kapag nag-throw tayo ng stones, for sure, magbabago yan. Magbabago pa rin yan kung binato siya ng time na yun. Magbabago pa rin naman siya eh. Ba't hindi pa binato? Kasi gusto ipakita ng Panginoon ang pinagkaiba ng pagbabago dahil sa takot ka at pagbabago dahil inibig ka ng Diyos. Yun ba yung gusto ni Lord? Yung magbago tayo dahil takot lang tayo. Ang gusto ni Lord, mag-transform tayo dahil tinanggap natin ang habag at pag-ibig niya. Pwedeng takot kasi tayo ngayon, but eventually, we get used to people throwing stone at us. Masasanay na tayo na, sige, saktan niyo na lang ako. Pagsalitaan niyo na lang ako na kung ano-ano. Masasanay tayo eh. Kasi parang ma-overcome na natin ang takot sa mga tao na yon. Pero kapag ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ang pumago sa atin, it will never leave us scarred or broken. Hindi tayo iiwan ng Diyos na sugatan. He will heal us. He will make us a new creation. Iyon ang gusto natin. Iyon ang pagbabago na ninanais ng Panginoon na mangyari sa buhay po natin. Sa Santiago 2 verse 13, sabi sa kanyang salita, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpapakita ng awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. So, therefore, His mercy, His grace, triumphs over judgment. Nagtatagumpay ang habag at awa ng Panginoon sa anumang panghuhusga. And C, threatened authority and insecure religion. Pamakikita natin. Marcos 11 verse 28. Tinanong sila ni Jesus, anong autoridad mo? Tinanong nila si Jesus, ano ang autoridad mo na gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na yan? Insecure. Nakikita natin, insecure talaga yung mga Pariseyo ng time na to. Ano ba insecurity? Ano ibig sabihin nun? Hindi ka secured. Kumbaga, guards down sila. Hands up, wala silang magagawa. May fear sila. Ano yung mga fear nila? Fear of losing control, fear of losing the status, fear of being exposed. And sadly, marami po sa atin, ganito pa rin po tayo ngayon. We are insecure. Insecure sa kung ano ang iisipin ng mga tao sa atin. Sa imahe po natin. We are not secure. Bakit? Because we lack the relationship kay Lord. The relationship, the love that could make us secure, yung nilalayuan pa natin. Ayaw natin tanggapin yung bagay na makakapagbigay ng security sa atin. Bakit ulit? Kasi most of us please the Christians and not Christ. Again, most of us pleases the Christians and not Christ. Piniplease natin yung mga Kristiyanong kasama natin. Piniplease natin yung mga tao, pero hindi si Kristo. In short, people pleaser tayo. Sa 1:12 verse 43, sabi po dito, sapagkat mas ginusto pa nilang purihin sila ng tao kaysa ng Diyos. Kaya nga, pag pinapakilaman ni Lord yung sistema ng church, madalas offended tayo. And we are in denial sa maraming bagay. Pag pininpoint ni Lord yung insecurity natin, sobrang sakit. Parang alam niyo po yung daliri na ginanon sa open wound natin. Ganun yung pakiramdam. Pero alam niyo po ba, it is necessary for for God to expose our fears and insecurities. Bakit? To know. Para malaman kung saang parte ba ng buhay o spiritual life o sitwasyon ng church po natin ang kailangan ng kagalingan. What needs to be given security? Ano yung mga bagay na kailangan bigyan ng seguridad ni Lord sa buhay natin? When God moves outside our system, our insecure hearts feel threatened, mga kapatid. Kaya nga pag tayo kasalukuyan tayo nakakulong sa relihiyon, sino man pong nag-try na mag-correct sa atin, kahit ang Panginoon ba yan, kahit si Lord pang mag-correct po sa atin, na subukang papagsakin yung mga walls natin, nagagalit talaga tayo. Kasi hindi yun yung comfort zone po natin. Kaya, napakahalaga mga kapatid, na kung gusto po natin magkaroon ng secured na relationship, na relasyon sa Panginoon, dapat ibaba natin yung mga walls of religion natin. Walls na binuo ng maling paniniwala at mga nakatigasan natin. Mahalaga na willing tayong umalis
sa comfort zone natin and be different. Sometimes, di ko po nailagay dyan, di ko lang po sure kung nailagay ko dyan. Sometimes, being a Christian means opposing the Christian religion and embracing a relationship with Christ. Yung parang ang gulo. Parang, sometimes, being a Christian means opposing the Christian religion. Religion, ang sinasabi po natin dyan. Minsan talaga, ang pagiging tunay na Kristiyano, talagang makakasalubong mo kahit ang kapwa mo, Kristiyano. Talagang minsan hindi kayo magtutugma ng beliefs dahil magkaiba kayo ng relasyon sa Panginoon. Kaya nga, mas hayakapin at hanapin natin ang tunay na relasyon sa Panginoon kaysa ang reliyon. Not rituals without revelations, not traditions without transformation, mga kapatid. Sometimes sinasabi po natin, ganito kasi yung ginagawa sa church namin. Ganito kasi yung nakasanayan na sa church namin. But the question is not only what is traditional, mga kapatid. The question is it still aligned with the heart of God? So Jesus confronted them, at tayo rin po ngayon, mga kapatid, sa Marcos 7 verse 8. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Tradition became more important than obedience, mga kapatid. Traditions are not bad, mga kapatid. Don't misinterpret. Huwag niyo ma-misinterpret po ito. Hindi naman masama ang tradisyon. Pero kapag ang tradisyon ay pinapalitan na ang katotohanan, delikado na po ito. Because we start protecting systems instead of pursuing God. So kailangan baliktarin natin. Let's pursue God. And let us lose control sa mga sistema po natin. And D, the seduction of recognition. Sabi po sa Lucas 11 verse 43, nakakaawa kayong mga Pariseo. Mahilig kayong umupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan at gustong-gusto ninyong batiin kayo at igalang sa matataong lugar. Marami po sa atin gusto natin maging leaders, gusto natin umupo talaga tayo sa upuang pandangal, gusto natin binabati tayo ng mga tao. But why? What is our intention? Gusto kasi natin mapuri tayo ng tao, gusto kasi natin ma-highlight tayo, at delikado po yan sa panahon ngayon, mga kapatid. Sometimes, akala natin, naglilingkod pa tayo dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Pero ang totoo, naglilingkod na lang talaga tayo dahil gusto nating purihin o pansinin tayo ng ibang tao at sabihin, ang galing mo naman. We can't hide our prides. We can't hide our true intentions, mga kapatid. Higit na lalo sa Panginoon. It will be revealed eventually, mga kapatid. Most of people na recognition ang gusto nila, kapag walang pumuri dyan, nalulungkot yan. Nagtatampo yan, nakaluna kayo muna ng sa isang headly. Kapag kinokorek mo, sobrang offended yan. Madaling masway, hindi na-attend muna. Minsan nauuwi sa backsliding, ang pinaka-nakakalungkot, o kung ano pa man. Pero mga kapatid, kung talagang tayo ay rooted at may relasyon sa Panginoon, clear dapat yung intentions natin at nakikita sa kilos at gawa po natin. Dapat, we are not easily seduced by recognitions. Dapat, we are always after God's own heart. Dapat, we are after His glory and His presence. Sabi po sa Mateo 6 verse 1, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. We should be after God's presence and not the presence of the people. Parang ganito lang yan. Kahit 5 lang tayo sa midweek, give your best in praising God. Ipalakpak mo yan, ilundag mo yan, isayaw mo yan, iawit mo yan. Ng todo-todo. Kahit pa 4 lang tayo sa Don't Watch, huwag kayong huminto at i-cancel ang Don't Watch dahil kaunti lang. Ituloy mong manalangin. Continue seeking God. Kahit na 3 lang kayo sa worship team, give your best in worshiping the Lord. The number of people should never matter when you are after God's heart and have the right intentions. Hindi sa bilang ng nakakakita tayo magbabase.
ng ating pagpupuri, kundi sa presensya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, let's ask ourselves right now, what is my true intention? What are my intentions? At Lord, kung mali man po ako sa intention ko, baguhin niyo po ito. Alisin niyo po ito. Correct me. Alam niyo po, ang taong may totoong paglilingkod, mas bumababa po yan ng bumababa sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pero ang taong wala ang puso sa Diyos, nagiging laro lamang ang paglilingkod sa Kanya. At sana, tayo po yung mas bumababa ng bumababa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Because ministry without humility is just ego with a Bible. Ang paglilingkod na walang kapakumbabaan ay isa lamang pagmamalaki sa harapan ng Diyos. And lastly, the tragedy of distant hearts. Isaiah 29 verse 13. Sasabihin naman ni Yahweh, sasalita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako ginagalang. Subalit, inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Tanungin ko po kaya yung mga workers po natin ngayon. Yan. Sino yung mga workers dito? Ganyan na lang kayo. Tanungin na yung mga workers natin ngayon. Tayo po ba ay naglilingkod dahil mahal at iginagalang natin ang ating Diyos? O dahil inassign lang tayo ni pastor o ni leader? Naka-assign lang po kasi ako. Alam niyo po ba na halata sa isang tao kapag siya ay naglilingkod talaga sa Diyos at halata rin kapag nautusan lang yan ni pastor? Paano? Yung ibang naglilingkod, hindi naman talaga nila gusto yung paglilingkod nila. Nakasimangot dyan. Pag worship service yan, wala sa focus. Nagsiselfone, kung ano-anong ginagawa, hindi nakikinig. Pumunta lang para maglingkod kasi nautusan. Inassign eh. Madaming binubulong sa gilid. Yan yung mga karakteristik ng mga nautusan lang. Pero yung taong talagang naglilingkod sa Diyos, kahit anong paglilingkod, ipagawa mo dyan, kahit paglilinis pa yan, kahit pag-aayos yan ng silya, masaya siya. Bakit? Kasi alam niya, ang pinaparangalan niya ay ng Diyos. Kaya nga sobrang halaga mga kapatid, magkaroon talaga tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Para hindi tayo pupunta dito dahil nakasanayan o dahil nautusan lang tayo. Alam niyo po, testimony lang din. Noong Sunday, syempre, as usual, lagi kami lumalabas ni Kara. Nag-usap po kami. Lagi kasi kami may debrief. Yung po yung tawag namin. Mag-debrief kami ng mga realizations namin for the week kay Lord. Napag-usapan po namin yung how much it is important to have a real relationship kay Lord. Tapos may mga bagay daw siya na-realize sa buhay niya na hindi naman daw, pwede ko ba share? Na hindi naman daw pala niya kailangan maging perfecto. Na hindi naman pala niya kailangan piliting maging perfecto sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, nung na-realize namin mga bagay na yun, parang nung time na yun, parang naalis yung insecurities. Yung parang may inalis sa yung insecurity si Lord. Parang pinalitan niya ng, now you are secured. Secured ka na. It lessened our securities. Sabi niya habang tumatagal daw, nare-realize niya how God never changed even sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. At ang sabi ko nga po, kailangan kasi talaga nating personal na maranasan ang Diyos. Magkaroon tayo ng personal na relasyon para malaman natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos. That He is not a black and white God. Again, He is not a black and white God. He is not the God of ito ang tama at ito ang mali. Mahirap tanggapin. There are things that if God allowed, it is right for Him. Pero mas malalim na pong usapin yan. Hindi ko alam kung sino makakapagtalakay yan. Malalim na pong usapin yan at maunawaan lamang po natin yan personally kung totoong may relasyon tayo sa Panginoon. Makikita natin na hindi pala black and white si Lord. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Lord sa atin, come as you are. Hindi natin kailangan magkunwari na perfecto tayo. Come as a flawed human being. Dumating na dito ng madumi, lalabas ka ng malinis. Ganun ang Panginoon. So come as you are, come broken, come scarred,
am healed. Come as you are. And we will realize how loving and gracious God is. Hindi natin binabaliwala yung salita niya. Hindi namin binaliwala yung mga salita ng Panginoon. Dahil still, knowing His Word is the foundation of our faith. Pero hindi doon natatapos ang lahat, mga kapatid. We should be connected and dapat may personal tayong relasyon sa Diyos to fully understand His Word. May mga bababasa tayo maaaring maging magulo po sa atin. Ano yung pag nagbabasa tayo ng Bible? Lalo na kung comparison sa Old and New Testament. Maaaring maguluhan tayo. Pero tinatalakay po yan sa discipleship, kaya sumali po kayo pag nagkaroon, no? Maaaring maguguluhan tayo sa Old and New Testament kasi may mga pagbabago. But it will not confuse us, mga kapatid, kung may personal tayong relasyon sa Panginoon kasi tumutulong ang personal na relasyon natin sa Panginoon upang magkaroon tayo ng kaunawaan sa Kanyang salita. Kaya pansinin po natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus po sa Juan 5 verse 39 to 40. Sinasalisik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So the word is just a testament. Sabihin nga po natin, testament. It is a testimony and a statement. Testament. But memorizing the whole Bible does not guarantee that we are saved. Being able to read it from cover to cover does not guarantee us anything. Ouch. Pot-pot po. Sa talagang every year, nabasa nila ng cover to cover. Hindi ko po sinasabing mali yun. Ang pinupunto ko po, it is only Jesus who can save us and give us that guarantee. Tanging ang Panginoong Hesus lang. Ang relasyon lang natin sa Panginoong Hesus ang makapagbigay ng garantiya sa ating buhay. Parang, pastora, sumusobra ka na. Parang pwede bang pause ka muna, tigil muna tayo. Hindi sabi ko Lord eh. Lord, parang sumusobra. Lord, parang sobra na to. Parang sakit na. Pero, let's face the truth. The slap in our faces, mga kapatid. Para tayong sinampal ng katotohanan, mga kapatid. Walang relihiyong makakapagligtas sa atin. Kahit na ang kasalukuyang kinabibilangan natin. Because only Jesus, only the love of God, only Jesus can save us. Kaya mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Lalo ngayon, ang daming nangyayari, may gera, at nagkakaroon ng katotohanan ang mga sinasabi sa kanyang salita. Mag-isip-isip tayo. Sa nangyayari ngayon, are we in the right position? Are we aligned with God? Do we have the right and real relationship with the Lord? Sometimes we just remain curious, but we don't want to experience Him. Curious lang tayo. Kaya tayo nagbabasa eh. Curious lang tayo. Pero ang gusto ng Panginoon, maranasan mo yung mga binabasa mo na salita niya. Yun ang gusto ni Lord. Nakakalungkot, mga kapatid, na naipagpapalit natin ang relihiyon sa ating relasyon at pag-ibig sa Kanya. Anong sabi sa Pahayag 2 verse 4? Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo ang pag-ibig mo noong una. Iniwan natin ang una nating pag-ibig. At mga kapatid, ang gusto lang ng Diyos sa atin, bakit magbalikan na tayo sa Kanya? Kasi dumaan tayo sa break-up eh. Baka iba sa atin, full of the Lord. Gusto ni Lord, makipagbalikan tayo sa Kanya. Balikan natin ang unang pag-ibig natin sa Kanya. Nangyari talaga, mga kapatid, nalululong talaga tayo sa familiarity sa church at sa relihiyon. But right now, God is asking for us to come back to our first love. At walang iba kung hindi sa Panginoong Hesus. Being near to church is not the same as intimacy with Christ, mga kapatid. Sino ba yung church? Tayo. So, ibig sabihin, hindi tayo magkakasama tayo. Same na yun. Ng intimacy at relasyon natin sa Panginoon. Iba yun. Baka mas malapit tayo sa mga tao sa loob ng church, sa mga binabasa natin sa Bible, pero malayo pa rin ang puso natin sa Kanya. Oras na, mga kapatid, to bring back that intimacy with the Lord. To have that relationship with the Lord. Instead of debate,
mga kapatid, let's relate. Pansinin niyo mga kapatid, yung mga Pariseo, they love to debate. Lahat na lang, kinukontra nila ang Panginoon. Dinedebate nila palagi ang Panginoon. They debated about the law. They debated about the Sabbath. They debated about the authority. Pero habang nakikipagdebate po sila, marami ang nagsasuffer. Marami pa rin ang nagdudusa. Marami pa rin ang naghihirap. Marami pa rin ang nagkakasala. Pero ang Panginoong Jesus, ano ginawa niya? He came. He came to heal. He came to restore. He came to transform. So winning a debate is meaningless if you lose the heart of a person. Walang saysay ang pakikipagdebate natin dyan sa labas. Makipagtalastasan ka man dyan sa labas. Ipagtanggol mo man ang sinabi sa salita ng Panginoon. Pero kung mawawala naman ang puso nila sa Panginoong Jesus, talo ka pa din. Talo pa rin tayo. Dahil kung may isang kaluluwang mawawala sa Panginoon, dahil sa pakikipagdebate natin, tayo pa rin ang talo doon. So ito naman ang challenge natin ngayon. Instead of debate, let's relate mga kapatid. Mas maging maunawain tayo, mas abutin natin ang ating mga kapatid. Mas abutin natin ang mga hindi pa nakakaalam ng salita ng Panginoon. Mas abutin natin ang mga unbelievers. Maging mas mahabagin tayo. Instead of proving we are right, let's seek to restore people, mga kapatid. Kaysa patunayan natin tama tayo, mas hanapin natin, mas hangarin natin, i-restore ang buhay ng mga tao. I-restore ang relasyon sa Panginoon. Instead of winning arguments, win hearts, mga kapatid. Kaysa maipanalo natin ang debate, ipanalo natin ang puso ng mga taong ito. Sabi po sa Lucas 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Tayo pong lahat ay tumayo. Again, ano pong sabi? Ang anak ng tao, ang Panginoong Jesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sino ba yung naligaw na yun? Tayo yun. Tayo minsan ay naligaw. At naparito siya. Nagpunta siya dito. Dumating siya upang iligtas po tayo. Jesus did not come. Again, Jesus did not come to win debates. He came to redeem lives, mga kapatid. Hindi naparito ang Panginoong Jesus para makipagdebate sa atin. Naparito ang Panginoon para iligtas tayo, tubusin tayo, ipakita sa atin ang lawak ng pag-ibig niya. Pagkatapos po ng lahat po ng ating pinag-usapan ngayong umaga po na ito, Jesus confronted the religious leaders. Hindi dahil He hates them. Hindi dahil ayaw niya sa kanila. He confronted them. Hinarap niya ang mga Pariseyong ito dahil gusto niya rin makuha yung puso nito. Akala niyo, accept sila? Akala niyo, nakipagdebate ang Panginoon sa kanila para lang parusahan sila? Akala niyo parang iniwan na sila ng Panginoon? Hindi. Kasali sila sa niyakap pa rin ng Panginoon. Kasama sila doon sa pagkabako ng Panginoong Hesukristo. Because God was never after the religion. He has always been after the relationship with us. Ano ba yung binalik niya? Binalik ba niya yung relihiyon? Hindi. Kundi yung relasyon natin sa Ama ang binalik niya. Hindi performance, hindi yung imahe, hindi yung tradisyon. Isang puso na tunay na umiibig sa Kanya. At ang alam niyo po, kung malalaman niyo lang po, sobrang dakila talaga ng pag-ibig ng Panginoong Jesus. Dahil kahit na natrap na tayo sa relihiyon, natrap tayo minsan sa buhay natin, kahit na minsan tayong napalayo po sa Kanya, patuloy pa rin pong lumalapit ang Panginoong Jesus sa atin. Inaabot pa rin niya tayo. He still forgave, He still restored, He still loved us. Kaya nga ngayong umaga po na ito, we are not going to respond sa pag-awit po natin. Hindi tayo mag-respond dahil nakasanayan na natin umawit. Gagawin po natin ang pag-awit na to. Aawit tayo dahil sa naranasan nating pag-ibig ng Diyos. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig na kiganda ng Panginoon po sa atin. Because when we truly encounter the love of God, we will realize something. Hindi relihiyon ang bumabago sa atin. Pag-ibig ng Diyos ang nagbabago po sa atin. Hindi rules ang nagliligtas sa atin, kung hindi ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Sige po, minsan po tayo umawit sa Panginoon.
kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat pinili mo pa rin kami sa kabila ng aming kakulangan. Pinili mo kaming ipagtanggol, pinili mo kaming ipaglaban, O Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat pinaglaban mo kami sa krus ng Kalbaryo. At walang makakapantay sa dakilang gawa mo, sa dakilang pag-ibig mo para sa amin. Kaya nga ito, Panginoon, ang response namin sa iyo, ang mahalin ka, ang paglingkuran ka, ang yakapin ka, ang tanggapin ka sa aming buhay. Oh, salamat, Panginoon. Thank you, Lord God. Salamat sa salita mo, Panginoon, ngayong umaga na ito. Salamat sa pagpatuloy mo kami pinabago. Patuloy mo kami inaalis sa aming lumang tradisyon. Patuloy mo kami inaalis sa mga bagay na kinatikasan na namin, Panginoon. At patuloy mo kami inilalagay, Panginoon, sa tamang direksyon mo, O Diyos. Kaya salamat, O Diyos. Minsan pa, Panginoon, sa iyo namin inaalay ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagdakila, pinakamataas na pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay sumunod ng Hallelujah! Amen. Yes, God. Announcement daw po, ano lang naman, may men's fellowship po this March. Mag-chat na lang po ako para sa iba pang details. Tapos, yun lang po, ano po tayo ng ating prayer partner para kami na lang po sa
Praise God, sige po, tayo magsitayo. Puri ng Diyos. Sabi ng sabi ng Panginoon, kasi naman dumampot daw ng pato. Si Ma, paano yung pato? Tinatamaan mo ba kayo? Ano lang yan, it's either you admit it or reject it. At ang Diyos ang nakaalam lang. Alam niyo po, yung tinuro ni Pastor Roma, it's all about hypocrisy. Alam po natin yan. After po nito, hindi ko po alam kung paano po kayo mamumuhay sa harapan ng Diyos. I cannot judge you. Even ako, hindi niyo alam. After nito, how is my relationship to God? So, hindi niyo po ako mag-judge. Sabi nga po, dapat tayo talagang mga Kristiyano at hindi professing Christian. Sabi niyo nga, Kristiyano ako. Kristiyano ako. So, professing Christian, sabi ko nga nakaraan, the professing Christian is someone who feels repentance on Sunday for what he did on Saturday and is going to do on Monday. So, hindi po ito ritual ang ating pag-attend dito. Napa-attend tayo dito, we feel blessed na blessed, we feel banal na banal, pero pagdating ng Lunes, we go back to our old nature. Hindi po gano'n. Yun po tinatawag na parang naging tradisyon ang ating pag-attend. Ang ating pong pag-attend is about ito ay relationship natin kay God. So, hindi nakakalugan nyo na after nito, hindi na kayo magsasaliksik ng salita ng Diyos. Hindi na kayo magbabasa ng salita ng Diyos. Hindi tayo nakadepend on tuwing Sunday sa mga pastor natin, sa mga teacher dito. Uy, Sunday na naman, makakapakinig mo ng salita ng Diyos. Hindi po ganun. Ginagawa na natin ritual ang Sunday. Dapat, after po nito, mismo sa sarili natin, we tend na mag-meditate din po tayo sa salita ng Diyos. Manalangin din po tayo. Dahil yun po ang talagang tinuturo sa atin. It's not about religion. It's all about relationship to God. Amen po ba? So, minsan ganun na rin po. Dagdag ko na lang po. Kung minsan yung mga teachers, sorry pot-pot. Mga nagtuturo dito. Kung minsan kung kailan lang sila magtuturo sa kanang sasaliksik. Amen? So, hindi po ganon. Hindi po ganon. Kaya yung sinabi ni Pastor, kung hindi ka lang ma-assign dito, hindi ka tatayo. So, parang naging nakadepende ka na lang sa Pastor mo. No. Dapat nakadepende po tayo sa Diyos. At tayo ay sumusunod lagi sa kanyang kalooban. At yun nga po, ang importante rito is relation and not religion. Amen? O Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong tinuro sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na kami man, O Diyos, ay nasaktan, O Diyos, ito'y para sa kabubuti namin, sapagkat ganyan ka, Panginoon. Ikaw ang tunay na Ama na nagtutuwid. Mahal mo kami, Panginoon, kung bakit tinutuwid mo kami, kung bakit mo kami pinapayuhan, kung bakit pinagkasabihan mo kami, Panginoon, para sa kabubuti namin. Kaya nga po, salamat po sa iyong mga tinuro sa amin. Nawa nga po, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay, Panginoon, na may tunay na relasyon sa iyo, Panginoon o Diyos. Set aside namin, Panginoon, naman pong tradisyon, Panginoon, na after nito, ay babalik kami sa mga dati namin gawin. Hindi po ganoon, Panginoon o Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy kami sa pakikipagrelasyon sa iyo sa mamagitan ng pagsasaliksik ng salita mo, Panginoon, pananalangin o Diyos. At higit sa lahat, Lord, ay mapatibay pa namin, mapalago pa namin, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. At pangalawa, Panginoon, yung aming pagkikipagrelasyon, Panginoon Diyos, sa mga tao, Lord, dalangin namin na ito rin, Panginoon, ay maging, ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa harapan nila, Panginoon, na kung saan ay aming binabahagi
ang iyong pag-ibig sa kanila, Panginoon o Diyos. Ama, salamat po. Tunay nga po, Lord, na kami nagagalak, Panginoon, pagkamat ilan sa amin ay napalo mo, Panginoon, pero we praise you, we bless your name, Panginoon, sapagkat itong nais mo, Panginoon, hindi ito talaga, O Diyos, ang inyong plano, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, O God. Kaya nga po, Lord, sa aming pagtisan sa lugar na ito, Panginoon, tunay, Lord, na mabitbit namin, Panginoon, yung tinuro mong ito sa amin, yung patuloy mong ito, at bitbit namin, Panginoon, O Diyos, ang inyong pag-ibig, Panginoon, na siya namin pamamahagi, i-share sa ibang tao, Panginoon, O Diyos. Salamat po. Taas po natin ang kamay. Pagpalain kayo niyatan ni Yahweh, naway kahabagan kayo lagi sa baybayan, lingapin at bigyan ng kapayapaan. Ngayon magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hello? Ano po tayo challenge ni Lord sa atin dahil mga bagay na akala natin. Akala natin parang yun na yung truth. Pero may mas deeper pa pala siyang gustong sabihin sa atin. Sabi nga po natin mga kanina, nag-uusap kami. One day kasi na-realize ko, alam ko naman na si Lord, mahal niya tayong lahat kahit na anong gawin man natin, hindi nagbabago yung pagmamahal ni Lord na yun. Pero dumating ako sa time na sobrang kong na-realize na kahit anumang bagay yung gawin ko, wag niyo pong alisin sa context pero kahit may mga bagay akong magawa, mga pagkakasala tayo, may mga bagay tayo na parang alam natin na mali yun sa harapan ng Panginoon, hindi pa rin magbabago yung pagmamahal ni Lord sa atin Pero syempre, gagawa tayo ng paraan para ma-reflect natin yung love ni Lord Kaya nga tayo maayos dahil din pa rin sa pagmamahal ni Lord. Kung paano tayo tinatrato ni Lord habang nakikilala natin siya, nagiging ganun din pagtrato natin sa ating sarili at sa ibang tao. Ganyan. So kung gusto niyo pong makita kung gaano na yung growth natin sa pagkakilala natin sa Panginoon, makikita po natin sa paano natin pinapakitunguhan yung ating mga kapatid, ganyan, at sa atin din naman pong mga sarili. Kaya po, purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang ibinigay at food na natanggap natin ngayong linggo. Kaya sa kanyang pa rin po ang papuri. Awitan po natin ating Panginoon.